What's up, Radix? Ron here and welcome to Radix channel. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-backup ng micro SD ng mga retro handheld gaming console ninyo para in case na masira na yung stock SD card na provided ng mga retro gaming console ninyo, makapag-retrieve kayo ng files. Pero syempre, before tayo mag-start, please like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin about sa mga retro handheld gaming console, PC, PlayStation, unboxing ng laruan, unboxing ng gadgets na related sa gaming at kung ano bang pwede namin may share para sa inyo. So, unang-unang kailangan ninyo is PC and laptop. Okay? So, kung wala kayong PC or laptop, pwede kayong bumili sa amin ng SD card with operating system. Check nyo na lang sa description sa baba para makita nyo yung Shopee store namin. By the way, bakit nga ba kailangan mag-backup ng files to? Kasi yung mga SD card na provided ng mga consoles ninyo, mga generic lang yan at madaling masira. So, anytime, pwedeng masira yan. Pwedeng pagkalaro mo ng isa, pangalawa, pangatlo, pwedeng masira yan anytime. Sunod, kailangan natin mag-download ng Win32 Disk Imager. Itong nasa screen na to. Pangalawa, kailangan natin mag-download ng Balena Etcher. Ito, para makapag-flash kayo or makapag-retrieve ng file. Siyempre, ituturo ko din sa inyo yan. Tapos, yung pangatlo is yung Minitool Partition Wizard. Yung free yung free. Ito naman, ginagamit to para ma-format yung mga bagong or fresh na SD card ninyo. So, ngayon, start na tayo sa pag-backup. Ngayon, once na ma-install mo tong tatlong to, ganito yung itsura ni Windows 32 Disk Imager. Ganito yung itsura ni Balena Etcher. Ito. At ito naman yung itsura ni Minitool Partition Wizard. Ang ingay ni Shopee. So, yan. Yan yung tatlo. Okay, ito yung tatlong kailangan ninyo. Ngayon, isasalang ko na yung micro SD card. So, ngayon, sinalang ko yung SD card na kailangan natin i-backup. So, una natin gagawin, check natin sa PC kung na-detect siya. So, yun, hindi pa siya lumalabas. Hintayin lang natin. Minsan talaga matagal lumabas. So, ayan, lumabas na siya. Ito yung iba-backup natin. So, una natin gagawin dyan, buksan natin si Win32 Disk Imager. Kasi yan yung una natin gagawin, yung pag-backup ng file. I-click natin to at pumunta tayo sa desktop. Dito tayo magsisave ng file kasi gumawa na ako dito ng folder. Itong for tutorial na to. So, gagawin nyo dito, papangalanan nyo yung backup file niyo. Okay, sabihin natin backup OS. Yan. Huwag natin kalimutan na lagyan ng .img kasi kailangan yan. Nga ba yun? Parang hindi siya .img. Ayan. Open natin. Pag okay na yan, dyan masisave yung ninyo, yung backup file niyo. So, dito kailangan yung i-select is tapos pabayan na natin yan. Then, click natin yung read. Ito, medyo matagal to. Ang ginagawa kasi nito is binabackup niya na yung file at ginagawa niya isang file lang. Tapos yung file na yun is retrievable. So ngayon skip lang natin to. Balikan natin to maya maya. Ngayon guys, patapos na hintayin na lang natin mag 100%. So yan, read successful. Okay na siya. So check natin kung lumabas talaga yung file. Andito yung folder. Ayan. Ito na siya. Yan na yung backup file ninyo. So ngayon, pangalawang stage is kung paano i-retrieve tong file na to. So ngayon, i-disconnect na natin yung SD card. Kailangan muna natin tong isara tong Minitool Partition Wizard kasi hindi ito mag-e-eject ng maayos. Tignan nyo. Hindi siya nag-e-eject. Kailangan yung patayin muna ito. Ayan. Kailangan yung i-ano muna ito. I-exit. So ayan. Pag in-exit nyo yan, tapos in-check nyo, diba? Ngayon, buksan lang ulit natin yung Minitool Partition Wizard. Run as administrator. Ayan. Tapos, teka, kunin ko lang yung SD card. Guys, by the way, kailangan nyo ng micro SD card reader para may salang nyo sa PC or laptop. Ngayon, salang naman natin yung fresh micro SD card. Dapat kung ano yung size ng micro SD card na binackup nyo, same din ng fresh micro SD card or pwedeng mas higher ng konti. Ayan, sinalang ko na. So ngayon dito sa Minitool Partition Wizard lalabas yan.
Diba wala? Magre-refresh to. Check natin. Tagal ah. Ayan, si E. Ayan, si E, lumabas na siya. Ayan, si E. So ngayon, in case man na meron ditong katulad ng ganito na nasa taas, marami siyang partition. Ayan, kailangan yung pag-isahin lahat yan. So dito, isa na siya. For example, meron siyang dalawang partition. Right click nyo lang yan. Tapos, delete all partition. Okay. Tapos, format nyo sa FAT32. Ayan. Okay mo. Tapos, apply. Yes. Tapos yan. Magpo-format yan ng FAT32. Okay. Okay na siya. Then, punta naman tayo sa Balena Etcher. Ito si Balena Etcher. Ayan. Dito sa Balena Etcher, i-click natin tong flash from file. Tapos, hanapin natin yung na-backup na file sa desktop. For tutorial, backup OS, and then open. Kaya sinabi ko sa inyo na kailangan nyo lagyan ng .img. Kasi kapag walang .img, hindi lalabas yan. Dapat may .img. So, open natin yan. Select natin tong E. Okay. Kasi itong dalawang to, hard disk to ng PC. Ngayon, dapat yung E. Ha? Hindi pwedeng i-select tong dalawang to. Huwag kayo magkakamali dito. Tsaka makikita nyo naman yung file size eh. So, yung sa akin, 16 gig lang din. So, select natin yan. And then, i-flash natin. Itong process naman na to, magra-write siya ng data dun sa bagong micro SD, which is yun yung binackup na file natin. So wait lang ulit natin, siguro mga 15 to 20 minutes ang itatagal ng procedure na to. So balikan ko lang ulit kayo. Okay, so ayun guys, malapit na matapos. 99%. 3, 2, 1 yun, tapos yan. Okay, successful yung pag-flash natin. After nyan, okay na yun. Bale, ano nyo lang ulit, i-close nyo lang ulit to para ma-eject nyo yung SD card din. Salang nyo na. Ay, sorry, hindi na pala siya natatanggal. Ayan, hindi na siya nababasa. Kahit hindi nyo na pala i-close yung partition wizard, pwede nyo nang tanggalin rekta. Gawin nyo lang yun after ng pagka-flash ninyo. Tapos yun, salam nyo na sa unit ninyo para gumana. And then, yun lang. Goods na yun. So ngayon guys, ito na yung na-retrieve nating file. So ngayon, salang natin dito sa unit. Tapos check natin kung mag-work. Ayan. Turn on natin. So ayan, nag-work na siya. So ayan, gumana ganun lang mag-backup and mag-retrieve ng file. Ayan. So ngayon, kung meron kayong mga tanong or hindi clear sa inyo, message nyo lang kami sa Facebook page namin. Sumasagot kami doon, promise. So ayan, if ever na nag-enjoy at may natutunan kayo sa video na to, please like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin about dito sa retro handheld gaming console. Ayun, tsaka ito pang isa, ayan, ang tips and tricks sa PC, PlayStation, unboxing ng laruan, unboxing ng gadgets na related sa gaming at kung ano pang pwede namin i-share para sa inyo. So ayun lang guys, maraming salamat sa panonood. Paalam.